Dito sa mundo ng crypto ngayon, sobrang exciting po ang galaw ng market lalo na sa pagpasok ng malalaking institutions. Kapag naririnig natin ang pangalan ni XRP, madalas ang tanong, bakit parang tahimik ito minsan pero bigla itong gumagalaw kapag may malaking balita? At nitong mga nakarang araw, may isa pong event na hindi mo dapat palampasin. May isang kilalang account sa X na nagngangalang Saif na nagpost ng isang shocking na transaction. Isipin mo lang sandali, 11.64 million XRP, iisang lipatan or transfer mula sa isang private account papunta sa wallet ni Coinbase. Ito ay hindi pangkaraniwan at hindi po basta-basta ginagawa ng average trader. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng ganitong klase ng galaw at sino ang gumagawa nito? Ito ba ay puro speculation o may mas malalim na dahilan na umiikot sa likod nito? Dito natin sisimulan ang buong kwento kung bakit ito mahalaga para sa atin bilang mga traders, investors at holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang balita sa malaking transfer patungo kay Coinbase. Ang post po rito ni Saif ay hindi ordinaryong chismis. Ito ay dokumentado kasama ang transaction hash at detalye ng galaw or movement. Ipinakita po niya na 11.64 million XRP ay successfully or matagumpay na nailipat mula sa isang private account papunta sa Coinbase wallet. Sa unang tingin, pwedeng isipin ng marami na, may malakas na trader na magbebenta. Pero ayon po kay Saif, hindi ito ganon kasimple. Ang laki ng movement at timing nito ay konektado sa mga bagong launch ng spot ETF. Kapag may ganitong kalaking halaga na gumagalaw, karaniwan itong hindi para sa short-term trading. Ito ay madalas may strategy sa likod. Kung tayo, ang ordinaryong retail, nagpapalit tayo ng ilang libong XRP sa exchange. Pero kung 11.64 million na ang pinag-uusapan, ibang klase na po ang usapan. Ito ay galawan ng mga institutions. Ngayon bakit po ba sinasabi ni Ginoong Chad Steingraber na hindi raw random ang ganitong galaw? Dito sa mundo ng crypto, may mga analyst na kilalang nakatutok sa institutional behavior. Isa po sa kanila ay si Ginoong Chad Steingraber. Matagal na siyang nagsasabi na ang pagpasok ng malaking halaga patungo kay Coinbase ay hindi dapat tingnan bilang simpleng deposit. Kapag ang galaw ay galing sa private wallet at pumasok sa exchange custodians, madalas ito ay hindi para ibenta, kundi para itago. Para kay Ginong Chad, ang bank-like institutions ay hindi nakakakuha ng XRP para i-flip. Sila ay kumukuha para sa long-term positioning. Kaya kung may mga nakikita tayong malalaking mga volume transfers, ito ay karaniwang institutional intent, hindi po trader hype. Kaya ang post po ni Saif ay parang confirmation na nagsasabing parang confirmation po sa sinasabi ni Ginoong Chad. May data, may tracker at may visual proof na malinaw. Kung kakaunti po ang nagbabasa sa ganitong mga indicators, tayo ngayon ay isa sa mga nakakakita ng totoong microstructure na nangyayari sa likod ng market price. At ngayon ay paano naman po binago ng ETF ang galaw ni XRP? Noong ipinakilala ang XRP Spot ETF, nagkaroon po ng bagong highway para sa mga pondo ng mga investors. Ang ETF ay nagbibigay ng exposure sa regulated markets. Meaning, hindi mo kailangang pumasok sa exchange para bumili ng XRP ng direkta. Bumibili ka ng shares na nakaback
ng actual na token. Para gumana ito, kailangang hawak ng fund manager ang XRP. Kung private wallet lang nila itatago, hindi ito pasado sa regulasyon. Kaya pumapasok po dito ang Coinbase bilang regulated custodian. Dahil dito nagbago po ang daloy. Hindi na umiikot sa XRP sa pagitan ng mga traders. Ito ay pumapasok sa custody para i-back ang ETF shares. Kung dati ay nasa order books ang mga token at madaling matrade, ngayon ay napupunta na po sila sa lugar kung saan hindi po sila gagalaw sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin kapag sa XRP ay napupunta naman sa cold storage? Kapag pumasok po sa XRP sa cold storage, para itong token na isinara sa vault. Wala itong order book presence. Hindi ito readily available para i-buy o i-sell. Ito ay nakapark para i-back ang ETF. Ang epekto nito ay immediate or mabilis. Yan po ay bumababa ang available supply sa mga exchanges. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin nating lumiliit ang publicly traded amount na XRP. Habang tumutusok ang demand mula sa ETF investors, lumiliit po ang supply sa market. Ang simpleng supply and demand mechanics ay nagiging mas agresibo. Kapag mas marami po ang pondo na pumapasok at mas kaunti ang token na umiikot, nagbabago ang market pressure. Ito ay hindi po hype. Ito ay math. Ang mga tokens na pinipiling i-hold ng mga institutions ay binabawasan ang liquidity na available para sa atin sa spot market. Ngayon ay ano po ang tungkulin ng Coinbase bilang regulated custodian? Sa US market, hindi pwede kung sino-sino lang ang mag-hold ng ETF backing tokens. Kailangan regulated custodian. Dito po pumapasok ang papel ni Coinbase. Ito ang dahilan kung bakit makikita natin ang massive XRP inflows papunta sa kanilang wallet. Hindi ibig sabihin ay ilalagay nila ito sa order book para ibenta. Ang trabaho nila ay protektahan at i-store ang asset. Kung exchange trading lang ang habol mo, marami pang ibang platform. Pero kung institutional fund ka at manager ang nagre-request ng structured custody, ay Coinbase po ang provider. Kaya kapag may lumilipat na multi-million XRP papunta kay Coinbase, hindi po ito sell pressure. Ito ay custody setup. Ang mga tokens ay iniimbak or tinatago sa malamig na storage para sa long-term ETF support. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pinakamalagang aral po dito ay simple pero napaka-powerful. Kapag ang mga malalaking pondo ay pumapasok sa isang asset, may dahilan. Hindi sila nag-aaksaya ng milyong-milyong tokens kung hindi po nila nakikita ang mas malalim na value. Kung ikaw ay trader, bantayan mo ang liquidity shift. Kung ikaw ay investor, tingnan mo ang narrative. Si XRP ngayon ay hindi lang ginagamit sa trading. Siya ay binibigyan ng papel sa regulated investment vehicles. Ang ETF ecosystem ay nagpapakita na si XRP ay asset na may institutional backbone. Kung patuloy po ang trend at mas maraming fund managers ang pumasok, lalong mag-iiba ang supply dynamics. Ito ang panahon kung saan ang retail investors ay may choice. Manunood lang ba tayo sa gilid o gagamitin natin ang signal para gumawa ng ating informed decision? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.